Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Cebu. Kasabay nito, iniutos ng Pangulo ang pagpapatupad ng interagency rescue, medical aid at relief operations sa mga apektadong komunidad. Si Creseline Catarong magbabalita. Nagbigay ng mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring pagtama ng 6.9 magnitude na lindol sa lalawigan ng Cebu. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Marcos na buong puso siyang nakikiramay sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at ipinagdarasal ang kaligtasan ng mga nasugatan at iba pang naapektuhan ng lindol. Dagdag niya, nasa mga apektadong lugar na ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya upang mag-abot ng tulong at magsagawa ng assessment sa pinsala mula sa lindol at inaasahang mga aftershock. Hinikayat din niya ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa abiso ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, ganap nang namobilisa ang mga ahensya ng pamahalaan upang tumugon sa epekto ng lindol na yumanig sa Cebu. Ito'y kasunod ng direktiba ni Marcos Jr. na bigyang prioridad ang search and rescue, medical na tulong at relief operations para sa mga apektadong komunidad. Sa ulat ni DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi niyang nasa mga apektadong lugar na ang mga tauhan ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection upang pangunahan ang search and rescue operations, habang pinangangalagaan ang kaayusan at seguridad sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Inatasan din ang PNP na pigilan ang looting at tiyakin ang katahimikan at kaligtasan ng mga residente. Kinumpirma naman ni DOH Secretary Teodoro Herbosa na nakapagpadala na ng mga medical team mula sa Cebu South Medical Center at Eversley Child Sanitarium and General Hospital para magbigay ng agarang lunas sa mga nasugatan. Kasabay nito, iniulat ng DOTR na ipinadala na ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa na may dalang mga doktor, nurse, medics at emergency supplies bilang suporta sa disaster response. Nagpadala rin ang PCG ng 8 search and rescue K9 teams para tumulong sa mga operasyon, lalo na sa mga gumuhong istruktura. Upang tugunan naman ang kakulangan sa malinis na tubig, naghahanda ang PCG na mag-deploy ng water desalination system sa Hilagang Cebu, kung saan maraming ospital at evacuation centers ang apektado dahil sa mga nasirang linya ng tubig. Samantala, iniulat ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakaposisyon na ang 300,000 family food packs sa iba't ibang bahagi ng Cebu. We also assured the governor that yung mga gastos ng mga pamilya na may injury ay tutulungan ng DSWD through our assistance to individuals in crisis situation na program. Yung mga sa kasamaang palad na matayan, we will also help them with the bills para sa pagpapalibing. Patuloy ang assessment ng mga otoridad sa sitwasyon, lalo't inaasahan pa ang mga aftershock. Tuloy-tuloy tayo 24/7, no? Kahit gabi magtatrabaho yung mga tao natin sa DPWH, no? Pero ngayon nga, sabi ko kanina, itong hospital very important. Number one, we have to assess if it's safe. If we find out it's safe in 1 to 2 days, then we will start immediate repair para magamit na agad ng mga, kasi kawawa yung mga kababayan natin nandito sa labas. Kasabay nito, pinaiigting ang relief at rehabilitation efforts upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga komunidad sa Hilagang Cebu at iba pang lugar na tinamaan ng lindol. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.